Si Seven ay malaibon na lumilipad sa kalangitan, binasag ang bintana ng isang mataas na gusali at umatake sa isang grupo ng masasamang tao. Isang matabang lalaki ang nag-aalok ng $1,000,000, ngunit tinanggihan ito ni Seven at inihiwa ito sa kalahati ng pataas. Ang kanilang fantaserye ay naglaho habang isang bata ang nag-order ng isang plato ng nilagang baka, kaya't inihanda ito ni Seven at ginamit ang kanyang telekinesis upang ihanda ang putahe. Ngunit hindi na-impress ang bata sa pinapakita niya at doon ay sinabi ni Debo na dapat itigil na niya ang pagbebenta ng sopas at maging isang hitman na lamang si Seven, wala naman daw pera sa sopas at ang freelance killing ang tamang trabaho para sa kanya. Ngunit kailangan nila ng ibang negosyo upang malihis ang mga pulis, hindi masyadong naengganyo si Seven, dahil sa tingin niya ito ay nakakapagod na trabaho. Inengganyo siya ni Debo sa pamamagitan ng pangarap na kumita ng sapat na pera upang makapunta sa super high-tech organization stand, at maibalik ang lahat ng mga alaala ni Seven tungkol sa kanyang nakaraan na nawala. Siyempre, may mga alaala siya kaso kailangan lamang niya ng training, tila ba matagal nang iniisip ito ni Debo at mayroon pa siyang libro para sa crash course sa professional killing. Inilabas niya ang kanyang pinakabagong imbento at ito ang Gayba Egg. Marami siya nito at karaniwan niya itong ibinabasag sa sahig at maaari siyang maging anumang bagay na nais niya, ngunit mananatili pa rin siyang tao kaya't wag sana itong gamitin para sa kakaiba. Nagsimula ang training at sa kabila ng kahusayan ni Seven sa paggamit ng gunting, tila hindi niya magamit ang kutsilyo para iligtas ang kanyang buhay o ang buhay ng iba. Ipinakilala siya ni Debo sa isang bagong miyembro ng kanilang koponan, si Xiao Fei, isang sobrang lakas na manok na hindi lamang nakakalipad kundi kaya rin niya nabuhatin si Seven. Subalit lagi itong kumakapit sa mga maselang parte ng katawan ni Seven, nang walang malasakit sa anatomiya ng tao at walang pake dito si Debo, ngunit ang crash course ay isang simula nag-training nila. Nakagraduate si Seven at ngayon ay isang sertipikadong propesyonal na mamamatay tao na, at oras na para magtrabaho at ang kanilang unang trabaho ay sa isang wedding reception. Kailangan niyang makapasok ng lihim, putulin ang buhok ng bride at makatakas ng hindi nahuhuli at bayad na dito ang kliyente, kaya't wala nang atrasan. Ito na rin ang perpektong oras upang gamitin ang Gayba Egg, nag-disguise si Seven bilang isang lechon at handang-handang putulin ang buhok ng bride, ngunit na-distract siya ng isang slideshow ng kasaysayan ng bride at groom at naramdaman niya ang kawalan ng kanyang sariling nakaraan. Late na niyang nalaman na ang buhok na kanyang ginugupit ay buhok ng groom at ito'y hindi sa bride, at nang malaman niya siya ay napaiyak dahil sa hindi niya ito napansin. Mabilis niyang pinutol ang buhok ng bride at tumakbo palabas ng lugar, na lubos na nawalan ng pag-asang makakahanap pa ng ibang pagkakakitaan na trabaho. Pinagsusundan siya ng wedding party habang siya ay tumatakbo at sa kanyang pagtakas, nabangga niya ang isang kakaibang tao na mula sa hinaharap at napansin niya ang logo sa damit nito. Tinanong ni Seven kung siya ay mula sa stan at totoo nga ito, isang research robot sila at nagtanong si Seven kung totoo ang mga chismis tungkol sa teknolohiyang pang-recover ng alaala at oo nga, totoo iyon. Nagtanong ang robot na maliit kung ang token ba na nasa sahig ay kay Seven, at ito nga ang token niya pero sa kasamaang palad, ito ay nag-identify sa kanya bilang kalaban ng stan. Nag-charge ang kamay ng robot at ipinaputok ang isang beam ng enerhiya. Agad na naalala ni Seven ang kanyang gunting na kontrolado ng kanyang kamay at ginamit ito upang putulin ang braso ng robot. Ipinagtanggol niya ang sarili at itinanong kung bakit siya inaatake at sino nga ba siya talaga. Biglang may isang babaeng may suot na maskara ang dumating at tinanggal ang ulo ng robot, niligtas si Seven. Namatay na ito bago pa siya makakuha ng impormasyon, sinabi ng babae na ang token ay mula sa Killer Lake at nagsimulang mag-self-destruct ang natirang bahagi ng robot. Kinuha si Seven ni Xiao Fei na nakahawak sa lato-lato at nailigtas sila mula sa pagsabog. Tinanong ni Seven si Debo kung paano hanapin ang Killer Lake at sinabi naman ni Debo na kailangan lang nilang makapasok sa top 100 ng mga rankings ng mga killer at pag nangyari iyon ay mahahanap na nila ito. Magpapatakbo sila ng barbershop bilang kanilang negosyo para magtago, at nagbigay ng bagong gunting si Debo na kayang putulin ang anumang bagay. Naghahanda ang mga pusa para sa digmaan laban sa mga aso, at tinanong ng kanilang leader ang kanyang mga tauhan kung ano ang dapat nilang gawin. Iniabot ng isa sa kanila ang isang business card na ibinigay kay Barbara,
nagtagpo si Seven at si Barbara at bilang isang profesional na killer ay hindi siya interesado kung bakit, ang importante ay kailan at saan. Sa gabi, sa headquarters ng mga aso, siya'y nagpapanggap na isang aso gamit ang gay baeg upang madaling makalusot sa seguridad ngunit sa loob, tinamaan siya ng bola sa mukha. Hindi ito pag-atake, dahil ang mga asong ito ay mahilig maglaro at dinumog pa siya nito at sa sandaling iyon, isang frisbee ang sumunod, at saka ay isang sunod-sunod na lahat ng uri ng laruan na maari mong isipin. Sa wakas, nakarating siya sa leader nila at ipinakilala ang sarili bilang si Mad Bark na nagdulot ng paghihinala at ang alpha nila ay tinatawag din na Mad Bark, at dapat ay mayroon lang isa na Mad Bark. Nagtaka ang totoong Mad Bark kung tunay na aso ba ito dahil sa amoy tao siya, nag-isip sila ng perpektong pagsusuri kung saan ay walang asong hindi tatanggi sa pagkain ng tae. Nang mabunyag na hindi siya tunay na aso, nagbalik siya sa pagiging tao at agad na tinusok ang mata ni Mad Bark. Medyo nagkamali siya dito dahil ang mga salamin ni Mad Bark ay suot niya, kaya't madaling magkamali subalit patuloy siyang nagtangkang lumaban, ngunit mahusay ang depensa ng mga aso at nagre-resulta ito sa mabilis na mga pagtugon. Pagkatapos, hinugot ni Mad Bark ang isang gitara at nag-rock and roll ng isang sandali, at sa pamamagitan nito ay inatake niya sa tenga si Seven at depensa sa kanyang musika, pagkatapos nito ay hinahampas siya ng malupit gamit ang Flying V. Nagkaroon si Seven ng isang kakaibang flashback at isang ibang personalidad na lumitaw na medyo weird, ngunit bigla niyang nasira ang gitara gamit ang kamay. Sa mga oras na iyon na hindi maganda ang takbo ng bagay, napansin ni Mad Bark ang litratong ibinigay ni Meow kay Seven para kilalanin siya. Mabilis niyang ibinahagi ang kanilang nakaraan, sila ay naging magkasintahan sa nakaraan, ngunit sinabi ni Meow kay Mad Bark na kung magmamahal siya sa iba, tutusukan niya ang kanyang mata. Nang malaman ni Mad Bark na hindi nabubuntis ang pusa sa aso, iniwan niya ito at ngayon ay sigurado na siya na gusto niyang makabuo ng pamilya kaya't sinabi ni Seven na ipaliwanag na lamang iyon kay Meow, o patuloy siyang magpapadala ng mga tao para tusukin ang mata niya. Pagkatapos ay naging isang tile sa sahig si Seven at naglakad para makalayo, natagpuan ni Mad Bark si Meow at nagpatugtog ito ng gitara, kumanta ng isang kantang kinagiliwan ni Meow at doon ay nagkaayos ang dalawa. Biglang dumating ang babae na may maskara at ito'y pumunta upang patayin si Mad Bark para sa hindi malinaw na dahilan, saka natin nalaman na itong Mad Bark na ito ay talaga palang si Seven na nagpapanggap. Kinilala siya ni Meow bilang Killer 13 at agad na umatake ang mga pusa at sa maikling oras, binalingan niya si Mad Bark na bigla na lang nawala. Nahuli ng babae si Seven at sinikap niya na makonvince na hindi siya si Mad Bark, nagbalik siya sa kanyang totoong anyo, ngunit hindi pa rin ito naniwala. Ginamit niya ang super invisibility sa pamamagitan ng pagtapon ng isa pang itlog upang maging isang bato, nadiskubre ang kanyang sarili nang may asong magtangkang umihi sa kanya. Tinawag niya ang kanyang mga gunting at tinanggal ang maskara ng babae, na nagpapakita ng magandang mukha sa ilalim nito at doon, wala na siyang pake sa kaligtasan dahil sa ngayon ay interesado na siya sa kanya. Subalit siya ay agad na sinipa at kumuha si Seven ng bola at binato sa mukha ng babae at sinubukan na umalis, doon ay agad na binato ng babae ang mga shuriken na may lason upang mapabagsak niya sila mula sa kalangitan. Ngunit nang makita na ni Seven ang mukha ng babae ay nakahanda na siyang mamatay, tanging ang puwet niya ang naapektuhan ng lason, at nagawa ni Seven na hatiin ang kanyang mga gunting sa dalawa at magkaroon ng magkakahiwalay na armas para sa laban. Matapang siyang lumaban ng ilang saglit, ngunit hindi siya sapat para sa babae at nilabanan niya ang mga gunting at lumapit sa close combat. Sila ay napunta sa isang dramatic na halik at naiwasan ang pag-atake gamit ang buhok, na nagdulot ng mabilis na sipa sa kanyang lato-lato. Kinuha niya ang kanyang espada at inihanda ang pag-atake na magwawakas sa laban nila, dala ng malupit na sitwasyon na ito nang biglang may kamay na humawak sa espada, bago pa ito masaksak kay Seven at pinutol ito sa kalahati. Ito ay si Xiaofei at lubos na naguluhan ang babae at si Seven sa ganito kabaliw na pagbabago, sa wakas ay nakaabot na rin ang mga pusa, at tumakas ang babae sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang sariling alaga na kaagad na sumusunod sa kanya, na nangako na papatayin niya si Seven sa ibang pagkakataon. Sa barbershop, may kliyente si Seven at ginupit niya ang buhok ng babae ayon sa larawan na ibinigay niya, magaling naman ang kanyang ginawa, subalit sa kasamaang palad, ang larawan ay ang taong nais niyang ipapatay.
Siya ay ang leader ng Island Purity Society at binoto nila na babayaran si Seven ng $500 upang patayin ito, dahil siya ay isang manyak na collector ng mga panty ng mga babae. Kaya't hinanap ni Seven ang lalaki at ginamit ang itlog upang maging isang pares ng panty na perpekto para sa planong ito, at nang makarating sila sa tahanan ng lalaki, di nagtagumpay si Seven sa kanyang unang pagtatangkang patayin ito, ngunit nagdesisyon ang lalaki na subukan ang kanyang bagong panty. Bago malanghap ang amoy ng lato-lato, doon ay bigla na lang dumating ang Purity Society na handang patayin siya at ang lalaki ay nagsalita na hindi niya ninanakaw ang mga panty, binibili lang niya ang mga iyon sa tindahan at ginagawang koleksyon. Ngunit sobrang kakaiba pa rin ito para sa Purity Society, isang babae ang nagtapon ng apoy at pinupunterya ang koleksyon niya at agad na kumilos si Seven upang pigilan sila at ipagtanggol ang lalaki. Hindi naman ito nakakasakit ng kahit sino at nagdesisyon ang mga kababaihan na patayin silang dalawa, at ang isang babae ay agad na umikot-ikot kaya doon ay nagkaroon ng epiphany si Seven, at sinubukan hanapin ang kanilang mga kahinaan. Nagamit niya ang kanyang mga gunting upang putulin ang isang damit ng isa sa mga babae, na gumawa sa kanya na nahihiya at nihiwa rin niya ang salamin ng isa pang babae, at hindi na nito magawang makakita. Pagkatapos ay humarap siya sa isa sa kanila, ang nag-hire sa kanya subalit hindi maganda ang takbo ng laban at iyon nga hanggang sa ibaba niya ang kanyang brief, at ipinakita sa kanila ang kanyang malaking ahas. Matapos takutin ang mga kababaihan, nagpasalamat ang lalaki kay Seven dahil ipinagtanggol niya ang kanyang inosenteng kagustuhan. Isang araw, may isang matandang babae na nagtitinda ng mga sobrang mahal at hindi masarap na mga oranges sa mga tao sa kalsada, lalo na sa pamamagitan ng pananakot ng senior abuse at panlilinlang sa mga dumadaan para bilhin ang mga ito. Swerte na andoon si Seven upang harapin siya, at nagumpisa siya ng pagsusuri at nag-disguise bilang isang cardboard box pero sa kasamaang palad, napansin siya ng babae at nagdesisyon na iligpit siya at dalhin siya kasama. Pumunta ang babae upang kunin ang kanyang apo mula sa paaralan at nilalaro ang aso habang siya ay naghihintay, nagsimula si Seven sa pag-atake at punterya ang leeg ng matanda. Hindi malinaw kung siya pa rin ay andoon sa loob ng bag at kalahati sa loob ng bag at kalahati na sa labas. Nang bumalik ang iritadong aso na may kasamang paghihiganti, sinugod ito si Seven. Nasugatan ang kanyang parte sa ibaba at dahil dito, ipinapalipad niya ang aso sa langit at kahit nagtamo man siya ng kagat mula sa aso, doon ay tinanong niya ang lola kung meron itong band-aid kaso sinaksak siya nito ng 2 beses. Sumubok siyang tumakbo, ngunit sinubukan siyang pilitin ng lola na magbayad para sa pagkasira ng kanyang bag at nagkaroon ng magandang ideya si Seven na gamitin ang kanyang gunting, at ginamit siya ng lola bilang human shield nang dumating ang apo niya mula sa paaralan. Nakita niya ang kanyang apo na may kakaibang reverse mohawk na gupit sa kanyang buhok at tinanong kung sino ang may gawa nito, tinuro niya si Seven. Lumalabas na ang bata at ang kanyang ama ay pumasok sa barbershop at nag-request ng ganoong kakaibang gupit, at nagturo na ipapatay ang matandang babae. Nakuha ng lola ang koneksyon at natuklasan na ang anak niya ang nagutos na patayin siya. Tinanggal niya ang suot niyang damit at sumuot sa kanyang itim na catsuit na tila ba palaging suot niya sa ilalim ng kanyang damit, at binugbog ang anak ng walang habas gamit ang bullwhip. Si Dabo ay nanonood mula sa malayo at pinakawalan ang 3 bolt mula sa kanyang crossbow patungo sa apo nito upang tapusin ang trabaho. Alam niyang isasakripisyo ng matanda ang sarili upang iligtas ito at nangyari nga ang inaasahan nang makita iyon na paparating ng lola. Gayunpaman sa isang sandali ng pagkaawa para sa emosyonal na buhay ng isang tao na namuhay sa ganito kalakas na existence tulad ni Lola, pinigil ni Seven ang mga bolt gamit ang kanyang gunting upang iligtas ito, pagtapos noon ay natuklasan din na ang anak nito ay naghahangad na makuha ang pera mula sa insurance ng matanda. Sa dulo ay hindi nagawa ni Seven na maisakatuparan ang planong pagpatay sa matandang babae. Nagtungo siya sa daungan para sa kanyang isa pang trabaho at habang nag-aabang upang tapusin ang buhay ng isang batang babae, nagdadalawang isip siya nang biglang nagsalaysay ito ng isang madrama na monologue. Hindi ito naka-impress sa kanya kaya nagdesisyon siyang ituloy ang pagpatay, umalma muli ang babae at inalok si Seven na tulungan muna siyang matupad ang kanyang bucket list bago ito patayin, pumayag ang lalaki dahil mukhang normal na mga bagay lamang ang nakalista sa bucket list niya. Pagtapos noon ay ipinakita rin na may misteryosong kapangyarihan pala ang bata na makaparalyze sa pamamagitan ng paghawak lamang sa tao,
Naglakad sila paalis sa daungan at nagpatuloy sa kanilang misyon upang tuparin ang lahat ng nasa listahan ng batang babae. Una dito ay uminom ng buong bote ng coke sa iisang lagukan, pangalawa ay umihi habang nakatayo, pangatlo ay tumakbo ng hubot hubad sa publiko. Naisip nila na baka mapahamak sila doon kaya pinalitan nila ito ng panoorin ang iba na tumakbo ng nakahubad. Pang-apat ay magsaksak ng karayom sa isang nurse, pang-lima ay kumain sa isang Michelin 3-star restaurant, pang-anim ay saktan ang ex-boyfriend sa maselan na parte nito, pang-pito ay sumakay sa isang leon at dito ay pinili ni Seven na mag-transform na lamang dahil mukhang delikado para sa kanila ang misyon na ito. Sumunod ay ang mag-skydiving sila at kahit wala siyang eroplano ay mayroon naman silang flying chicken. Nagsagawa sila ng free fall mula sa itaas ng himpapawid at pagtapos ay gumamit ng itlog si Seven para maging isang malaking papel na eroplano. Pagkatapos ng ligtas na paglanding ay inihanda na ng binata ang pagtupad sa kanyang pangako, natuklasan nitong hindi talaga nais ng babae na mamatay pero wala siyang ibang pagpipilian dahil may cancer siya at isa pa, siya mismo ang nag-hire sa lalaki upang patayin siya. Ang mapatay ng isang assassin ay ang huling kahilingan sa kanyang bucket list dahil ito ay cool na paraan ng pagkamatay sa kanyang paniniwala. Sa kabilang dako sa halip na gawin ang kanyang misyon na patayin ang batang babae, si Seven ay kinausap ito at nangako na dadalhin siya sa pinakamahusay na doktor na kanyang kilala. Nagdesisyon si Seven at Debo na magtinda na lamang ng mga nyog sa beach sapagkat palaging nauudlot ang kanyang mga misyon. Hindi ganoon kalaki ang kita sa ideyang ito subalit sa kabutihang palad sila ay na-hire muli para sa isa pang assassination. Nagbayad ng buo ang single Coast Guard ng isla ng $88 bago pa ang misyon at ang target ay isang submarine, kailangan niyang magtungo ng walang diving suit o anumang klase ng swimsuit at hindi maganda ang sitwasyon na iyon, biglang pumasok sa isip ni Seven na maging isda at magpanggap na nalulunod upang makapasok sa submarine. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nagtagumpay ito dahil isang miyembro ng crew ang napansin siya at dinala ito sa loob para gawing hapunan, gayunpaman ay nag-away ang crew tungkol sa kung aling cooking method ang mas mainam, dumating ang kapitan at nag-alok ng mas magandang ideya na gawin itong sashimi. Naging mahirap iyon dahil pumipiglas siya at maya-maya si Seven ay nagbalik na sa kanyang anyo ng tao at silang dalawa ay nagharap. Sa kasamaang palad ay mas mataas ang level ng kapitan kaysa sa inaasahan ng lahat kaya naisip niya na dapat ay mas mataas ang sinangil niya. Tumawag si Seven kay Debo para humingi ng tulong pero abala ito, tumayo ang binata at nakita ito ng kapitan na nakababa ang buhok at naalala na nakita niya na ang binata noon, sa isang flashback ay nagkaroon siya ng trabaho at nang babayaran na ang lalaki para doon ay dumating si Seven at pinatay ang kliyente. Sa kasalukuyan ay nagdesisyon si Captain Jack na subukan kung ito nga ang lalaking nagbigay sa kanya ng malaking peklat sa dibdib, bagaman tila hindi sila pareho sa level ng kasanayan ay nagdesisyon pa rin ang kapitan na magsagawa ng isang munting laro. Kung mapapagalaw ni Seven ang kanyang paa kahit isang hakbang ay ititigil niya ang pagsalakay sa isla, dito ay sadyang tinapon ng binata ang itlog sa isa sa mga kasama nila bilang distraction. Napatingin sila at doon kinuha niya ang pagkakataon at bigla na lang sumulpot sa harap ni Jack. Nabigla ito at nagawang ihakbang paatras ang kanyang paa at dito ay nagtagumpay si Seven subalit gayunpaman ay wala rin pala itong saysay, dahil hindi naman talaga balak ng kapitan na salakayin ang isla at sila ay dumaan lang sa daungan papunta sa ibang lugar. Matapos ang misyon sa halip na tanggapin ang pera ay binili muli ni Seven ang pantalon ng Coast Guard na binente niya para may pangbayad sa kanya. Sa sumunod na panahon ay isang babae ang umupo sa kanya para bantayan at patayin ang kanyang asawa kung makikita niya itong may kasamang babae, at sa misyon ay nakita niya ang lalaki na may ibang babaeng kasama sa beach na hindi ang asawa nito. Sa kabila noon ay napansin din ni Seven na may kasamang bodyguard ang asawa at habang naglalakad sila patungo sa isang munting kabana sa may tubig, sinubukan niyang lumapit dito at nagpanggap gamit ang isang rubber duck costume na naging problema rin kalaunan. Pagbalik sa kanyang tunay na anyo bilang tao ay nahuli siya at kasabay nito ay kinain ng isang balyena ang kanyang gunting, nagpanik siya dahil kailangan niyang magplano ng mabilis dahil may baril ang lalaki, inalok niya ito ng Hollywood combat na sabayang suntukan hanggang sa mapagod ang isa at sumuko. Nagumpisa si Seven at naghandang sumalakay ng buong lakas pero sa kasamaang palad ay gumamit ang bodyguard ng kanyang indestructible virgin stance, at nadurog ng ganoon lang ang kamay niya sa hindi man lang naapektuhan na mukha ng kalaban. Gumanti ito at si Seven ay tumatanggap ng sunod-sunod na suntok pero hindi ito sumusuko,
Napahanga pa nga ang bodyguard sa kanyang katatagan at nagpalitan sila ng suntok ng 3 araw hanggang sa naisip ng target na umalis na. Nakita ito ni Seven na pagkakataon para sa isang sneak attack subalit masyadong mabilis ang bodyguard at sumalakay gamit ang isang mahigpit na solid golden 7-day lock. Sa tingin ni Seven ay hindi tatagal ang lalaki pero ilang napaka-awkward na araw ang lumipas na ganon ang sitwasyon nila. Sinubukan ni 13 na ambushin si Seven at swerte na lamang ng binata at ginawang shield ang indestructible bodyguard na tunay ngang napakatibay, dahil ang kanyang espada ay nagiba ng tamaan ang likod nito. Pagtapos noon ay sumuko si Seven at hiningi sa bodyguard na bitawan siya ngunit hindi ito makapagpasya. 4 na araw pa lamang ang nakakalipas kaya't nag-aalok ito na mag-usap na lang sila sa halip na magpatuloy sa nakakabaliw na katahimikan. Bigla namang napansin ng dalawa ang isang rocket na papunta sa kanilang direksyon kaya't tumakbo agad si Seven. Dito ay ginamit ng bodyguard ang buong lakas para buksan ang kanyang indestructible lock na 3 araw ng maaga sa 7 days. Ito ay nagbuwis ng buhay para protektahan ang mga taga-isla at pagtapos noon, isang malaking orb na may nakaukit na logo ng Stan ang lumabas mula sa karagatan. Bumukas ito upang ipakita ang isang maliit na tao na medyo hindi inaasahan ang mga nangyari. Sa kabilang dako si Xiao Fei ay lumangoy sa dagat upang iligtas ang bodyguard na naghihingalo na nakaligtas sa pagsabog. Ang eksena ay lumipat kila Seven kung saan lumapit ang lalaking taga-Stan at nagtanong kung siya ba ang pumigil sa rocket. Hindi sumagot ang binata at sa halip ay nagtanong kung bakit siya umatake sa isla. Nag-run ng facial recognition ang taga-Stan sa kanya at nang makita na si Seven ay maituturing na malaking banta ito ay sumugod na sumira sa gunting ng binata. Dumating si Xiao Fei at iniligtas siya sa huling sandali at dito masasabi natin na ito ay isa sa pinakamaasahan na kasamahan ni Seven. Sumubok ang Stan na lumipad papunta sa gitna ng isla at natuklasan ang malaking deposito ng bihirang mineral sa ilalim nito. Lumalabas na ang isla ay hindi nabuo tulad ng karamihan kundi dahil ito sa rare mineral doon. Nag-attract ito ng mga misteryosong ore na sa kabuuan ay naging pundasyon ng isla. Nagpa siya ang kalaban na kunin ang mineral at kung matatapos niya ito ang lugar ay malalagay sa peligro ng pagguho. Ipinabatid niya iyon sa mga taga-isla na para bang siya'y nagiging makatarungan pa sa kanila. Dito ay ipinaliwanag ni Dabo na may 3 grupo sa mundo, ang Xuanwu at ang kanilang Kung Fu, ang mga taga-Stan at ang kanilang teknolohiya at syempre, ang mga karaniwang tao. Ang Xuanwu at ang mga taga-Stan ay matagal nang nasa digmaan ng maraming dekada, kasabay noon ay nagising ang bodyguard habang sila ay palayo sa isla at inalok kay Seven ang lahat ng halaga ng kanyang bank account para patayin ang prinsipe ng Stan. Samantalang si Miao ay dumating at nagtangkang pigilan ang lalaki ngunit agad siyang natalo, sumunod si Mudbark at ang Coast Guard pero hindi rin sila nagtagal. Sumulpat ang Cancer Girl subalit ang kanyang mga kapangyarihan ay pansamantala lamang na nagbigay ng distraction. May tumulong sa kanila na leader ng Island Purity Society na may napakalakas na chi, nakalaban ito ng mas matagal kaysa sa iba at nagawa pang pigilan ang isang power blast at ihagis ito sa mining orb, ngunit hindi pa rin siya sapat laban sa self-defense technology ng prinsipe ng Stan. Biglang may lumipad na espada patungo sa ulo ng lalaki at makikita natin na galing ito kay Seven. Dinala niya ang lady mula sa Purity Society palayo at pagtapos ay nagharap sila ng maliit na nerd na iyon. Bago siya pumunta upang harapin ito ay ibinalik ni Dabo ang kanyang espada na hindi niya alam na nasa kanya pala. Inilahad nito ang totoo tungkol sa kanilang pagkikita. Natagpuan niya si Seven na walang malay sa beach 2 taon at nang magawa nito na mapagaling ang binata, kinumbinsi niya na ipagpatuloy nito ang pagiging isang mamamatay tao upang bayaran ang utang sa pagpapagamot. Napatalikod ang ibon habang nagpapaliwanag pero nang lumingon muli siya upang tingnan kung paano ito tatanggapin ng binata. Wala na si Seven sa bangka nila at makikita natin na kasalukuyan ng kinukuha ng lalaki ang espada upang harapin ang prinsipe, subalit ang kabuuan nito ay puno ng crack na ikinagulat niya. Nadismaya siya dahil hindi man lang nakapagbigay ng tulong at kumpiyansa ang espada sa kanya, at ang totoo ay wala pang ang ilang minuto nang maglaban sila ay nasira na ito mag-isa. Kasabay nito si 13 ay dumating upang tumulong kay Seven at maya-maya ay sinubukan ng binata na lokohin ang taga-Stan sa pamamagitan ng pagturo sa isang lumilipad na manok. Sinabi nito na hindi iyon uobra sa kanya subalit meron naman talagang parating at ito ay si Xiao Fei. Pinahiram ni 13 sa binata ang kanyang isa pang espada at sabay-sabay silang 3 sumugod. Dito ay nag-power up ang prinsipe ng Stan at ginamit ang teknolohiya upang mapabuti ang kanyang kakayahan sa larangan ng labanan.
sa oras na iyon siya ay mahusay na kinakaya ang atake mula sa tatlong lumalaban sa kanya. Si 13 ay hinihingal matapos harangin ang isang bugso ng enerhiya mula sa kalaban, gayunpaman ay mabilis na bumuo ang prinsipe ng isa pang mas makapangyarihang atake. Sa kabutihang palad ay iniligtas siya ni Seven sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya palayo at pagtapos ay nag-transform ito bilang isang dahon. Nakalapit siya sa likod ng Stun Prince at ginamit ang solid as gold 7-day lock na katulad ng sa bodyguard. Si 13 ay sumugod para magtangkang tapusin ito ngunit ang taga-stun ay dalawang hakbang na mas lamang sa kanya at pinatigas siya sa kanyang kinatatayuan. Tinawag ni Seven ang kanyang Chi Scissors at ang mga piraso nito ay lumitaw mula sa karagatan at muling nabuo, dumiretso ito sa isang mabilis na pagkilos papunta sa kanila at sumaksak sa mga dibdib nila pareho. Si Seven ay nag-collapse at si Xiao Fei ay gumawa ng isang uri ng Chi Augmented Chest Compressions para mabuhay siya, agad na nakabangon ang tagastan at pinahayag na ang puso ng tao ay mahina kaya't kumuha siya ng puso ng gorilla. Inalalayan ni Dabo si 13 na kalabanan ang prinsipe upang bigyan si Seven ng pagkakataon na mag-recover, habang ito ay nasa bingit ng kamatayan ay nagkaroon siya ng isang mixing flashback sa panahon bago siya dinala ng alon sa baybayin. Siya ay kilala bilang isang tanyag na shadow killer na napunta sa karagatan matapos siyang pagtaksilan, pagkatapos noon ay nagising si Seven na mas matapang kaysa sa karaniwan at para siyang ibang tao, kinuha niya ang espada at ginamit ang chi upang buuin ang mga piraso nito. Tinanggal niya ang braso ng tagastan kahit na ito ay nasa loob ng kanyang defense barrier. Binuksan ng prinsipe ang kanyang huling baraha at tinawag ang orb na ginamit niya na parang robot at pumasok sa loob nito para gamitin itong mech. Gayunman ay sinalakay ulit ito ni Seven sa pamamagitan ng pag-e-expand ng mga piraso ng kanyang durog na espada. Hinati niya ang orb ng walang kahirap-hirap na parang isang butter. Nasira ang orb at lumipad ang nerd habang nangangako na babalik para sa rematch bago ito tumalsik palayo. Sa kabila ng tagumpay ay ito lang ang kayang gawin ni Seven at siya ay bumagsak sa kanyang kinatatayuan. Malalaman natin na si 13 ay nag-broadcast sa kanyang amo ng lahat ng nangyari mula nang magising ang binata, kung saan inutusan siya ng master na patayin ito at kunin ang kanyang armas. Makalipas iyon ay malalaman natin na hindi sumunod ang babae sa utos ng amo. Dahil makikita ang lahat na naghihintay sa labas ng barbershop habang umaasa na ang doktor ay magagawa ang kanyang mahika, maya-maya ay binuksan ni Seven ang pinto at nagulat ang mga tao na hindi alam kung ang pagkatao nito ay babalik pa sa kanyang dating anyo. Siya ay nagulat kung bakit lahat sila ay nandoon at iniisip na siguro ay pumunta sila para magpagupit, bigla niyang na-realize na nawawala ang kanyang mga gunting habang sa ibang lugar. Ibinigay ni Thor kay 13 ang isang bagong gawa niyang gunting dahil hindi niya kaya ang pagkukumpuni sa mga nasira. Inihagis ito ni 13 sa himpapawid at masusubaybayan natin ang paglipad nito sa isang paneng shot sa komunidad ng isla patungo sa kamay ni Seven. At dito na rin natatapos ang ating recap. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.